So, dito naman tayo ngayon sa ating pagmamarites. So, ano na naman ang nakalap natin na balita sa radyo at TV? So, dito tayo sa yung pagharang ni Congressman Bong Suntay sa impeachment. So, pagbibigyan po natin ito ng komento kung ano yung tama at ano yung mali. So, sinabi niya doon na nakita niya si Ann. Tapos sabi niya maganda. Sa isip niya, andoon yung nasa loob. Pero hindi daw pwede. So, andoon yung pagnanasa pero hindi pwede. Kung sa atin lang na lingwahe, so wala yung mali siya. Pero yun na nga, nagkamali si Congressman Bong Suntay na gawing kapariho ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagsasabi niya na galit siya, gusto niya pugutan ng ulo ang presidente. So, syempre, that's a expression. So, yun na nga sinasabi natin, that's a expression. So, maraming klase ng speech. So, yun na nga. Pag ulit-ulitin natin, so tulad natin sa nakaraang vlog, ironically, metaphor, so simile, so meron yon. So, yun yung klase ng estilo ng pag-uusap. Pero hindi mo talaga yon gagawin. Kaso ito na, it was very sensitive kasi yun na, parang sa tingin natin, ito po ay, or tingin ng iba, ako, wala naman din ako. Tingin ng iba, ito ay pangbabastos sa isang babae na tinitingnan na isang pagnanasa or plating. Doon siya na mali. Pero kung tutusin, wala yung mali siya. Pangalawa na ating pagtutunan ng pansin kasi marami pong tumutuligsa kay Congressman Bong Suntay, kasama na si ABS-CBN, kapatid ni Ann Cortez, at si Philippine Commission on Women. Tapos, may mga post din na kumakampi sa sinasabi ni Bong Suntay, or hindi kumakampi kundi nag-explain kung ano ang ibig sabihin. So, kinukundina kasi daw ito ay paglabag sa karapatan ng kababaihan, pantao ng kababaihan. For me, namali talaga si Bong Suntay at kailangan niya na mag-public apology kahit yun na nga, walang mali siya ang sinasabi niya. Pero ito, ang paggawa natin ng isang komento o pagtuligsa dahil ayaw natin, dahil hindi siya natin kasama sa politika, kaya tinutulog natin siya, iba na yung motibo. Yun na nga, si Tio Moreno sa kanyang FB post, sinabi doon na pag sinasabi natin na karapatan ng kababaihan, dapat para sa lahat. Hindi ito tumutukoy para sa isang partikular na tao, isang artista o isang sino lang na tao na kakampi sa partido. Kakampi ka man sa partido o hindi, dapat, kung tutusin, pareho tayong may karapatan. Ini-stress out din ni Tio Moreno doon sa kanyang Facebook post na yun na nga yung attorney na isang membro ng indigenous people yung dating spokesperson ni Vice President Sara Duterte nakulong. Tapos kahit may sakit, may scoliosis, may sakit, ando na mga ambulansya pero dinideny ang pagsaklulo para matulungan siya. So nasaan daw ang human rights? Nasaan ang mga tao na nagsasabi na karapatan ng kababaihan kung samantalang pili-pili lang po ang pinupuna po ng mga tao na yun. They are selective. Para sa akin bilang isang women advocate, dapat yun na nga meron tayong team na from 2023 to 2028, we for gender equality and inclusive society. We. Sino yun? Women empowerment. We. Women and everyone. So, lahat. So, bakit hindi lahat?
may pili-pili lang tayo. So, yun yung motibo eh. So, kung gusto natin na ilaban ang karapatan ng kababaihan, kahit hindi ka pabor sa administrasyon, kahit oposisyon ka, as long as na nasa tama ka, ay ating papanigan. So, yun yung nagkulang. So, panawagan sa lahat ng policy makers, sa lahat ng katulad ko na nagasulong sa women empowerment, na dapat hinay-hinay din tayo sa ating mga pananalita. Kasi, oo, kinukundina natin ang masamang gawa ng tao. Pero mayroon tayong nalalaman na mayroon ding isang babae na naghihirap. Pero ba't hindi natin tinulungan? Kasi ayaw natin sa kanya. Ayaw natin sa kanyang political na pananaw. Kaya, kung tutusin, we are all having a soul. Tao tayo. We are from God. We are created from the face of God. So, ba't mayroong hindi patas na pagbibigay ng sinasabi nating karapatang pangkababaihan? So, dapat sana hindi selective eh. Dapat sa lahat. So, tinatatawagan natin ang lahat ng mga congressman, mga policy makers, at iba pa na pabor sa women empowerment, na wag po tayong mamili sa sino po yung kakampihan natin. Na kapag hindi natin kasama, at ito'y kalaban natin, o oposisyon, ay hayaan lang natin na nagdudusa at naghihirap. Dapat po, lahat ang ating kampihan. Ako, mapa-oposisyon man yan, or katulad ko man ng pananaw, katulad ko ng paniniwala or hindi, as long as siya ay kawawa, kailangan niya na protektahan ang kanyang pagiging isang tao, kanyang pagiging isang babae. Ipapakita natin, nandiyan tayo. Hindi tayo bias, hindi tayo selective. Kasi, yan yung tunay na women empowerment. Kung pili-pili tayo, hindi yan we. Wala tayong women and everyone. Sayang lang yung effort na pinapakita natin. Kasi ma-question yung motibo natin. Yun na nga, uulitin natin, nagkamali sa paghalintulad si Congressman Bong Suntay sa kanyang sinabi about sa kay sinasalita ni Vice President Sara Duterte. Pero yun na nga, it's part of speech. Simile, metaphor, ganun. Wala yung mali siya na ginagawa. So, dapat din natin yun isipin. Pero yun na nga, kailangan niya mag-apologize. Pero, tingnan natin din ang the other side na may mga tao nga na naghihirap, pinayaan lang natin. Kasi pili-pili lang ang ating ginusto na tao. Ayaw natin ng ganito kasi bahala siya sa buhay niya, bahala mamatay siya, bahala siya nahihirapan kasi wala. Hindi natin kakampi. So, bawal yun. Dapat isa puso natin ang tema ng Women's Month, we for gender equality and inclusive society. We for women empowerment and women and everyone. Ganun. Hindi yung we unselected women's. Hindi yun pwede. So, dapat ito yung lagyan natin ng pansin. Kasi pag hindi, so maling motibo na yun na ito lang kampihan natin, ito hindi. So, yun na nga, selective na po. Yun, selective bargaining ang ginagawa.